Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Virgo. Alamin natin Virgo kung ano ang mensahe para sa'yo. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunod. Okay, Virgo. Okay. Okay, Virgo. So, number 2, and number 8. So, yun. Wow. So, nakikita natin dito, parang resonated ka, Virgo, sa energy ng Capricorn and Taurus. So, panoorin mo, especially yung Capricorn, kasi parang medyo dikit yung energy nyo. Okay? So, yun. Meron ka sigurong plano sa buhay, expectation, parang ganun. So, marami kang expectation sa buhay, may ini-expect ka, pero hindi nangyayari. Okay? So, pwedeng dito sa buwan ng Oktubre, pwede kang makaramdam ng stagnation, stuck energy, restriction. Diba? Yung parang gusto mong umalis, gusto mong lumipat, gusto mong ng change, pagbabago ng movement, pero hindi mo magawa. Okay? Sinasabi ng bara sa'yo dito na kung nasa stagnant energy ka, may free will ka pa rin eh. 'Di ba? So, depende yan sa kung anong stagnant energy meron ka, kung anong sitwasyon. Like, kung sa relationship yan, kung kasal kayo, tapos hindi ka na masaya, feeling mo naka-stagnant ka na lang, naandyan ka na lang sa bahay, naandyan ka na lang sa relationship, alam mo, nasa sayo mismo yung solusyon yan. Trabaho ganun din. If hindi ka na masaya, diba? So, move out, move forward, diba? Nandito yung rainbow, sinasabi na may pag-asa. Parang kung feeling mo, walang pagbabago sa'yo, lalo na sa financial mo, nagkakamali ka doon. Okay? Planning and action. So, yun. Habang, like, for example, kung nasa stagnant energy ka, gamitin mo siya, or halimbawa, nawalan ka ng trabaho, or nasa bahay ka lang, or kung ano man to, na stagnant, na hindi ka makagalaw, gamitin mo siya as positive na yung panahon, pwede ka makapagpahinga. Kung wala kang trabaho, di ba? Magpahinga ka. Kung nasa bahay ka, spend time with your family, planuhin kung ano yung mga susunod na hakbang. Okay? So, wag mong ilalagay yung sarili mo sa, parang sasabihin mo, wala ka ng option, wala ka ng choice. Kasi, sabi sa'yo dito ng bara, cycle, gumaganon eh. Di ba? Yung cycle ng buhay, umiikot. Pwedeng nasa ilalim ka ngayon, pwedeng nasa ibabaw ka ngayon, pero parang ball lang yan yung buhay ng tao. Minsan nasa ilalim, minsan wala, minsan meron, minsan nandun lang sa level na balance, minsan imbalance, minsan balance. Alam mo, yun yung parang takbo ng mundo dito sa buhay natin. 'Di ba? So, yan. Okay, Knight of Swords, Queen of Swords. Oh, wow. So, yun na nga. So, nakikita ko sir dito, may target ka. Diba? May plano ka eh. Kasi itong Three of Swords, resonated siya dito sa planning and action. So, bago ka gumawa ng action, planuhin mo muna. Three of Wands, may hinihintay ka eh. It's either naghihintay ka ng pagkakataon, naghihintay ka ng pera, naghihintay ka ng ano ba yung hinihintay mo, i-comment mo sa comment section. So, kung may plano ka, or kung ano man tong gusto mong mangyari sa buhay mo, kung ano man tong hinihintay mo, kailangan mong mag-focus. Focus ka, and be patient. Kasi may parating ditong balita eh. Diba? Yung good news na to, hindi mo siya
mapapansin kung yung focus mo is dito ka sa stagnant energy, sa stuck energy. 'Di ba? Yung halimbawa araw-araw palagi kang nagrarant na ganito ganyan, puro negative yung lumalabas sa bibig mo, sa isip mo, overthinking, hindi mo makikita yung good news na dala-dala ng Knight of Swords kung wala kang focus. So mag-focus ka doon sa solusyon, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay, confidence. So, Knight of Fire. So, nakikita natin dito na kung ikaw naman ay single, pwedeng babae ka man or lalaki, posibleng makatagpo ka ng taong pwedeng magbigay sa'yo ng kilig, magparamdam sa'yo ng pagmamahal. And at the same time, sinasabi ng bara sa'yo dito, kung nasa stagnant energy ka, Virgo, kailangan mo ng confidence level. Diba? Dapat yung confidence level mo, yung self-esteem mo, dapat mataas. Or sinasabi ng baraha dito na huwag mong ilimit yung sarili mo sa kung ano lang yung pinaniniwalaan mo sa ngayon. Diba? So yun, isang fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, ang posibleng makakatulong sa'yo regarding sa kung ano yung decision making na pwede mong magawa ngayong Oktubre. Okay, so dito naman, may ego ka, number 15, 0, the dreamer. Ayun, yun na nga. Sabi sa'yo dito, maraming pagkakataon na pwede kang makapagsimula ng bagong buhay, bagong relasyon, bagong mindset, bagong pangarap. Ang gagawin mo lang sa ngayon is alisin mo yung illusion, bawasan natin yung expectation natin. Okay? Kasi parang sinasabi dyan si Virgo, sobra-sobra yung expectation mo na hindi mo na nakikita kung ano yung blessing sa meron ka sa ngayon. So, ibig sabihin, sa dami-dami ng biyaya na natatanggap mo everyday, hindi mo masyadong nakikita yung blessings kasi nakafocus ka dito sa stagnant energy or sa stuck energy. Naghihintay ka ng pera or pwedeng may hinihintay kang result, sweldo. And sinasabi ng Brasser dito na kailangan mong i-prioritize yung spiritual mong pamumuhay ngayong Oktubre, at the same time yung peace of mind. So, kasi meron ditong materialism. Masyado kang nakafocus sa material na bagay, sa tangible things, sa pera, na medyo nakakalimutan mo na yung spiritual mong obligasyon or pwedeng yung emotional mong obligasyon. So, make sure na balanse. Kailangan mo ng balanse. Huwag kang masyadong mag-focus sa stuck energy. So, kung ano yung wala ka, focus ka, magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Okay? Thank you guys. Bye!